Ang pangungulutan daw ng sili ang isa sa pangunahing sakit ng sili. Kaya sa video ito ang matutungan ninyo ano ba yung dahilan, masamang epekto at solusyon sa pangungulutan daw ng sili. Ano ba yung sakit na pangungulutan daw ng sili? Ang ganitong klase ng sakit, yung daw niya mismo nangungulot, lalo na yung mga talbos. Kapag napabayaan ng pangungulutan daw ng sili, yung talbos niya hindi na lumalaki at nasusunog, nangingitim. Hindi na rin makakabulaklak kaya hindi na rin makakapamunga. Tsaka hindi na lalaki yung puno niya hanggang sa mamatay. Ang unang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kulot yung daw ng sili dahil yan sa insekto. Lalo na yung whitefly. Ang whitefly kasi tagapagdala yan ng leaf curl virus na dahilan ng pangungulutan daw ng sili. Kaya huwag po natin pabayaan na yung tanim natin sili merong whitefly. Dahil kapag napabayaan po natin yung whitefly sa tanim natin sili at meron silang virus na leaf curl virus, pwedeng kumalat yung sakit na pangungulutan daw ng sili. Kaya ang solusyon po natin dito, puksain po natin yung mga whitefly para hindi na kumalat pa yung leaf curl virus. Madali lang naman puksain ang whitefly. Kahit sabon lang kaya niyang puksain ang whitefly. Ang pangalawang dahilan kung bakit nangungulot yung daw ng sili dahil sa calcium deficiency. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng calcium deficiency dahil sa lupang pinagtaniman mismo wala siyang calcium. Kung meron mga available na calcium, kulang naman. Ang pinakamabilis naman na solusyon dyan, maglagay tayo ng calcium nitrate. Pwede tayo makabili ng calcium nitrate sa mga suki nating tindahan na agricultural supply. Pwede rin tayo makabili sa mga online shop tulad ng Lazada at Shopee. Kung meron naman kayong molasses, pwede nyo itong pandilig at pang-spray. Dahil meron din taglay-taglay na calcium ang molasses. May iba't iba pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng calcium deficiency ang sili. Kahit available ito sa lupang pinagtaniman niya. May mga pagkakataon kasi na hindi makuha ng ugat ng sili yung mga sustansyang nasa lupa. Ang isa na nga sa mga dahilan niya kapag nasisira yung ugat. Ang isa naman sa mga dahilan kung bakit napuputol o nasisira ang ugat dahil sa pagkukultivate ng lupa. Natatamaan natin yung ugat at napuputol. Kaya iwasan natin mag-cultivate sa tabi ng sili. O kaya naman kapag tinubuan ng malaking damo yung tabi ng sili. Kapag binunot natin yung damo, napuputol yung ugat ng sili. Kaya hanggang maaari huwag tayo magpatubong damo sa tabi ng sili. Kaya magandang magtanim ng sili kung maglalagay din tayo ng plastic mulch para hindi natubuan ng damo. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi makuha ng sustansya ng ugat ng sili, yung mga sustansyang available sa lupa dahil yan sa malalakas na hangin. Kapag kasi nauga yung puno, maaaring maputol yung mga ugat. Kaya hindi makuha ng ugat yung mga available na calcium sa lupa. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi makuha ng ugat yung mga available na calcium sa lupa. Kapag nasobran sa tubig, lalo na kung nabababad sa tubig yung ugat o nalulubog. Kapag ang ugat ng sili nababad ng gusto sa tubig, maaaring hindi lang pangulutan daw ng sili ang magiging epekto niya. Maaari pa itong mamatay. Yan ang dalawang dahilan kung bakit nangungulutan daw ng sili. Una, dahil yan sa insektong may dalang leaf curl virus o yung whitefly. Ang solusyon lang dyan, patay natin yung whitefly. Ang pangalawa naman dahil yan sa calcium deficiency. Ang dalawang dahilan naman kung bakit nagkaroon ng calcium deficiency. Una, walang available na calcium sa lupang pinagtaniman ng sili. Kung meron man, kulang naman. Pangalawa naman, merong available na calcium sa lupa pero hindi makuha ng ugat dahil sa iba't ibang sitwasyon. Una, dahil napuputol yung ugat. Pangalawa naman, nabababad sa tubig yung ugat. Kaya hindi niya makuha yung calcium sa lupa. Ang pinakamabilis naman na solusyon sa ganitong sitwasyon na mayroong available na calcium sa lupa pero hindi makuha ng ugat dahil sa iba't ibang sitwasyon. Putulin nyo lang yung mga sanga saka yung mga talbos na nagkulot na. Yung mga talbos kasing nangulot na, hindi na yan magre-recover. Mangingitim na yan at matutuyo, saka lalabas ngayon yung bagong sanga na hindi nakulot. Kaya mas mainam na putulin na natin yung mga bahagi nagkulot na para magkaroon ng panibagong talbos. Yung mga lalabas na panibagong talbos hindi na yung kulot. At ang isa pa sa pinakamabisang paraan para maiwasan natin yung pangulutan daw ng sili, magtanim tayo ng mga variety ng sili na may resistensya sa pangulutan daw ng sili. Kung sa siling panigang, isa sa may resistensya sa pangulutan daw ng sili, yung sinigang best ng kondor. Nagtanim kasi ng dalawang variety ng sili na panigang. Yung isa panigang best ng kondor, yung isa naman aroy-uy. Yung tanim kong mga aroy-uy nangulot lahat. Pero yung panigang best ng kondor hindi siya nangulot. Dito na nagtatapos yung video natin, pero bago ko lubusang tapusin, kung baguhan ko pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalimutan taniman ng subscribe button at notification bell para lagi ka updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat!